Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga ganamayong adlaw kada to tanan. Welcome din sa tong naguban sa tong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito mga igala. Yes, mga igala. Kamusta tanan? No? Hope nata sa tong ano? Nata sa to ang maayong kahimtang karon no. Kamusta ka to mga na traffic karon? Okay lang on ra tugwa mo nabtan sa ulan no. Or nagulan ba sa inyong dapit? No, apektado ba ya daw ang Davao region mga igala no? Sa kanina tawag na to na intertropical convergence zone mga igala, bisan pa man nga kuha na no, ang giingon dito sa Pag-asa report isang Davao Oriental ang grabe nga pagkaulan no, pero hopefully mga katambayan no, makuha no, okay ra ta no. Kahapon pati masabay na ako kahapon ba mga igala nabtan ko nangitar ako karinderya, wag ko nakita karinderya puti mo ulan niya basa pa gyud ay nalang mga
Kagri katambayan na. Anyways, mga katambayan, din ito, mag-react lang ko aning, nahon ko ning reaction kay Marag. Although, permintin ay kanang ko naman, no? Dapat in place naman ni mga higala, no? Kaning mga kuan, kaning, unsa ni? Kaning yung mga SUV, mga driver, mga higala, no? Dapat din ako mag-drive, naka-SUV mo, tapos mo, manligis mo. Unsa di mo di ay? Ha? Oh? Unsa di mo no? Dapat filean gini kaso gyud no. Kitong disgrasya di gahapon sa may kuan tubangan sa may bangko di sa may lanang mga higala no. Kung asa mga higala no, ang usa ka naligsan ang usa ka senior citizen nakaligis po senior citizen po agree. Kisa may pero dapat di ba sa ato ang mga katambayan no kung kamo professional license holder mo mga higala kabalo mo no isa sa mga seminar ninyo mga higala nga dapat no kung inam sa wala ko lisensya pero kabalo man ta ginabalik-balik mo gina sa tuang LTO mga higala no unahon gina permit ato ang kuan jud no unahon ginato ng ato ang mga pedestrian no ayaw mo pag kuan no bisan pa man nga paspas yung padagan pag naa mo sa pedestrian hinay gid mo dapat mo minor gid mo dapat kay pedestrian lane na no maski pa man nakago mo diha no whether we like it or not no nakago magkuan pero gingon mo guna sa inyong pagkuan gid seminar sa lisensya nga dapat mo give way mo sa mga pedestrian di ba kuno sa na may no nga naligsa na may no ninyo rason dira kay nagpakuan ni si Lola. No? Iingon na po ninyo si Lola, nagpakuan si Lola, nagdugay-dugay. Sumala sa investigasyon mga higala, nasa sidewalk sa west side mga higala, no? Naggulat nga kuan ang usa ka sakyanan, no? Gihunungan man siya. Gihunungan siya. No? Gihunungan siya dira sa sa kasakyanan do. Unya kaning Montero, no? Ikaw Lolo, 77 anyos, kala may reveals pangalan eh. No, nga taga Cotabato, ay taga sa ba siya? Tawanan ni. Asa to under the name, di ba gid iyang sakyanan gid ay mga higala. No? Di ay. Babae po di ay ang nag-drive. No? Hoy, ikaw nga taga-Tagum. No, taga-Tagum di ay. Nakakuha na ni. Nadali sa blatter. Pakita na itong mga picture dira mga higala. No? Hoy, ikaw nga nakakuhaan di ay. Nga nang imuha man ang gibuhat. Ha? Di ka asa ba? Na-lisensya eh. No? NPDL. Nasa lisensya eh. Nasa lisensya. No, naka-lisensya. Giyosan yung pagkuha mo lisensya. Ha? Nga nilima ka mo yield dira sa kuan. Pedestrian. Kung kauban gani mga higala, no? Nga mo ang driver gani diri. Pag nagani mo tabok gani dira sa kuan. Bisag isa ra nakabuk, patabukon man gani. It's because mo na naasa kuan. Seminar mga higala sa LTO. Ikaw, asan ni mo gikuha mo kuan? Mo lisensya. Diri ba ginas Davao Region? No? Kaluoy po do. Kaluoy po taon sa lulang nga naligsan. No? No, dili pa siya maka-decide. Oy, dapat kaning mga ingani nga klase ng mga driver ba no? Kaning mga mga klase nga driver no? Kanila sa akong concentratean sa akong panahon ha. Kay medyo nag-init akong dugo ani mga katambayan ba no? Init akong dugo ba no? Kapila lami sa tinud lang ba kanang mga dress pangkalon lagi ta isa ka kuan na isa ka truck ba no? Na isa ka truck mga higala na sige kuan digid mo giveaway ba na isa ka truck digid mo giveaway mga higala ba nya timingan nato isa ka foreigner diri nga medyo kuan po likay pug utok mga higala gibunalan ng kuan iya side mirror kay di man gid mo yield yun no tadi ata mo samput sa ana ba kay kanan man ta gadali pero dapat inyuhan ng panon inyong sunod sa ulo ng pedestrian na inyong gikuan nitabok sa pedestrian ng Lola. No? Magyaw-yaw tag ko na mao man gina dapat sa inyo mao man na sa inyo seminar nga mo yield mo sa mga kuan no. Ay nako.
O napag-iban dira mga igala bisa sa mga kuan sa mga mga barangay roads mga igala, mga secondary roads diri sa kun paspas kay mapadagan ka ng mga driver na ay kalami na lang gyud kuan nun, lami puspusan gyud snowed lang. No, kalami puspusan gyud ani nila gyud no. Oh. Bisan pa man wala na sa pedestrian, kay tungod pedestrian ha inyo na priority kay mo nang giingon sa inyo seminar. No? Kamu dapat mas nakabalo. Ha, dapat mas nakabalo. No? Dili kay inyo kuno dapat kaning kon. Asa mo to pamilya ato ni Lola? File ginagkaso gyud, no? File nagkaso para mo tagam, no? Or file og kaning kon dito, ayon na lang ng kaso, file og reklamo sa LTO para ma-suspended na yung lisensya. No? No? Para ma-demerit na di na maka-avail ever sa 10 years na validity sa iyang driver's license. Kaya in the first place, di siya dapat, wala siya driver's license, no? So, yung anak nga klase nga manner. Ay na lang, bahala mo niya mga suko mo diya, bahala mo diya. No? Blima na ninyo. Taya mo, sa, kamu mga paangon ninyo, hanang kanon ng mga pedestrian diha. So, napunto kayo sa pod. Anak po itong truck driver na dapat matanaw. Kaya kung ginatanaw sa likod, bata. No? So, sa ito pa ako nakatutok sa kuha. Kaya nagtutok ko sa bata. Sige pa mga dapat magtanaw na ako sa karsada. Hoy, wala ko'y manibela. Nasi mo ha. Truck driver ka. Ako ginatanaw ang bata. No? Mo na ako ginakuan. Dili ikaw. Ikaw nga nakabalo ka. Nga nainitabok. Dapat kabalo ka. Muhunong. Ay, lagi na batuon lagi. Nood lang. No? Nagsi asa mo nagakuha ng lisensya kung paspas kayo mo. Makakuha lisensya, no? O kabuti man mo niya. Sige mo pang wandiraan ng Davao idiot drivers, no? Nato yung mga kwandra, sabi ito mga tagiyag SUV mga igala, no? Nga kuan si pangharasan ng Davao idiot drivers kay perminti ma-post diya silang lugar ay silang page na mga kamote. Oh, okay kay kuan na mulaban gid ko ni kuan na Davao idiot drivers para kuan, no, para magtino po ni ubang mga driver po, no? O nya katawanan kay ang uban dira ay nga makuhaan may gala kay driver sa mga ay kanang kotse sa influensya tapos lahi ang driver. Ay, nako. Nako. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdum niya to si Bianan. Yes, mga igala, balik kita din sa itong panagupan sa tutulumanog usapan. Tambayan sa Radyo Pilipinas, kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Medyo init ang ulo ko kaniyan, ganato, itong kay Lola, gagibon na buhat kay Lola, mga igala. Ay, grabe. No, makainit ang ulo lang ba, no? Kay, magguto na, nagmanggoy ni Hunong God, no? Na, mga igala, no? Mag-agree po ko sa kanina ginatawag na itong contact apprehension policy mga igala, no? O diya sa itong mga motorista kayo para magtino pod. Diyos ko na po nasobrahan pa sa itong nakita dito sa video mga igalang wag ibigay yun sa kuan sa ambulansya kung naka-stop man daw, no? Pero naingon naman ng MMDA ato mga igala or even ng LTO naingon na nga pag emergency pwede ka moabante para makalusot ang kaning kuan, no? Ang mga emergency vehicles like ambulansya, kuan, bumbero, di ba? Naingon naman ana mga igala. So, okay po kaning kuan po no contact apprehension po kana lang good wala kung sila maka-contest good, no. Pero mo lagi na mga katambayan, no. Kuan man good, no. Kung dili nga naon po sila po mga igala, no. Di po sila magtino po, no? Enforcer ay bantayan. Yun. No? So, muna isa sa mga positive side, no? Positive side sa kining kuan, no? Positive side sa no contact apprehension policy, no? O karon mga igala ang kuan, ang EDSA, wala mga gisa kuan karon, wala mga gisa bike lane. Ano mga man, ma-alarm mo ka pag tingrin nyo. Ma-alarm mo ang masakyanan. No? Kaya nganong imuhan ng ganong ingon ana na hitabo. Mo na isa sa mga nindot, no? Nindot nga na or kaning positive side, no? On the no. Ang pala nga na may gala, it's kan mo ang ginaingon is medyo violation mo gud siya sa kuan mga gala medyo
especially on the right to due process, no? Kay wala mo siya kabalo niya, kuan na day siya, gi-penalize na day siya. No? I-penalize na day siya without knowing nga or wala siya na-inform na naka-violate na day siya. Right to na dapat na mong right to information ulo nga ato ang mga ato every citizen sa bisag unsa pa man nga kining kaso, no? Especially pag kaning dako ang penalty kang ginapataw. Mo na isa sa mga kuan karon mga igalo, isa sa mga unsa ni gina-kuan po na pero para sa kuha, well, kinikita man na itong resulta, nagtino sila, edi dito to sa positive side, no? Magtino sila. Kung abi mo, tapos ato hitabo kay Lola. Nihulong na isa ka ko, tapos giligsan atong kon, naka-SUV. Wow, may kapalit yung SUV, pero walay kapalit utok. Charing. Di man po ito iyahapon, nakigamit naman to siya. Wala ka diya yan, tiha ka. Mas bata pa makasakua, dapat mas kabalo ka. No? Mas bata pa, 32 years old pa to si ate. Ako 30 plus. No? 30 plus. Magulang ko sa iyaha. But well, wala na itabo. Disgrasya man na. Wala ka mo lang ginaoptiman ang lagi mo. Dili mo guna kuan mga igala, no? So, unsa na siya tawagan na? Lack of foresight, no? Lack of foresight man nimo mga kuan kabalo magka giseminar naman mo na sa LTO. So mga kantiha ko. Anyways, mga katambayan, no? Dinita sa tong kuan karon, no, medyo nagkaguliyang nga to ang mga tao karon des Davao City mga igala, no. Tumaning kaso sa Mpox mga igala, no, or monkeypox, no. And kaning manggong kangon, no, kay maragdaghan kayo mga hungihong mga pwede sa airborne, ningon pwede airborne, pero ningon ang City Health, I think last Friday, no, sa interview sa Davao City Disaster Radio mga igala, nga kuan ang DCDR si atong IRID mga igala, emerging and re-emerging infectious disease sa City Health Office, no, nga close contact gyud, no, dili through respiratory mga igala, no. So magkaguliyang na sa kon kay tungod man gud sa face mask mga igala, no, nagpanic buying sa face mask, no. Then right now mga igala, namon tay kaning tawag nito nga Duaw Davao, so kani pag-celebrate, no, nga maka-attract ta og daghang mga daghang mga turista, no, nga mag-open na by June, no, karong Webes mga katambayan, no. Unsa kaya ang mamahimong epekto ani na? Anyways, may gala kung unsa may mga measures na kunon buhaton ani sa tuang local government unit mga igala ato paminawon mga igala, no, ang head sa tong City Tourism Operations Office mga igala. Ang walay-lain mga igala si Ma'am Jennifer Romero. Paminaw na to. Cases or threats with our health, especially na mga Mpox cases confirmed sa South Cotabato and even other areas in Mindanao. So will this affect our tourist arrival, especially na daghang activities karon nga butay June sa Davao City? So far wala pa may reported yun na direct na apektado sa tourism arrival as to that health threat is concerned. And siguro wala pa mo surpass sa ato ang naagihan during COVID. And by that time, Filipinos or even Davaoenos being disciplined and being na surpass na nato ang COVID na era, very cautious na sad. In fact, kung mag-ubo-ubo, magsipon-sipon, marag diretso na mo isolate or diretso na mag-face mask. So responsible na po ang ato ang although naamang yun na siya, part na siya sa ato ang mga challenges ang health yun, but too early for us to say na naa siya direct effect sa ato ang tourist arrival for now. Pero we have precautionary measures, ma'am. Yes, that's part of our measures na ato siyang i-emphasize gihapon na ang ato mga events sa tourism or sa city through our events, kaya gihapon siya
combine daghan og mga tao, so that would also always be a reminder, the same as the reminder sa ato ang safety and security through the security, the ano nato, the Buwaya Disiplinado, the culture of security. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Ma'am Jennifer Romero, mga igala, ang head sa ito ang City Tourism Operations Office, mga katambayan. So, mga ito ng buhatan, no? Hopefully, no? Diligin mo kung nandun kabala na mga itong say measures with ano, no? Hugas, nang ito perminti ka, kinabalik-balik, hugas, no? Pero kung kwando mga igala, mas dali mo gano'n mabantayan ng impacts mga igala, kay una nanay ka ng kung ano na ay kaning makita, no? Especially kay na may butoy-butoy. Tanong na yung butoy-butoy ani sa lawas, may kala malikayan yun mo. Pero joke lang. Pero unta no, okay ra tani mga igala. Anyways, mga igala, ang 6 cases nato no since April, ang isa na discharge na, and then nasa stable condition po ng upat nga natala katong May. So ginamonitor na siya sa City Health Office. So watay angay kabalakan no. Well, kung kasi mas deadly ang COVID eh. Mas deadly ang COVID, no. Mano na karon tong ginakon. Anyways, mga igala, no. Dinhi na pudta, no. Kitong last week mga igala. Grabe kayo ang scare po na ni kay. Ngay mga na mga bright di sa social media mga igala, no. Nga nag-share atong without knowing the dates mga igala, no. Katong lockdown, actually I think 2020 pa tong post or 2021 no, about man ko to sa classification may kung sa community quarantine ang buhaton sa ato ang syudad no. It's because pandemya ba yato. Tapos ay nag-share kay mag-lockdown na daw ang Davao, piskot ni mga tawhanan eh. No, di ka ba lumukot tapos pasanginlan pa ninyo ang Sunstar nga mo ay nag-post kinagapanghandlok ka mo may nagapanghandlok mga kuan BUGO kayo mo? No? Di ka pa na magtanaw kung sang year? Diyos ko. Unya, pag kumapasangil lang pa yung Sunstar, nagpakatag do kunog fake. Loko! Ulo nagtanaw sa date. Mo lagi dapat hiwalay ka ang mga igala, Facebook ng mga nagpakaroon ingnon diya nga mga woke mga igala, no? Nagpakaroon ingnon nga mga bright, hindi mga ogobs ba ya? No? Ilahi ginadapat nila ang social media. Kana sila ray makasinabtanay. Anyways, mga igala, no? Kana niyo sigpapakatag ng mga mahulog og fake news mga igala sama sa gingon ni Attorney Trixie Angeles mga igala, no? Time bound ginausahay ginang mga igala fake news, no? Pwede ka sa una kay pa ni tinuod di pag-abot karon dili na tapos gina-share ninyo o di mo tanaw sa date. Ay nako. Anyways, mga igala, ito paminahon, no? Ang tigpamaba sa Davao City Police Office, mga igala, no? Isip reminder, mga igala, sa kato nagapakatag o fake news diha sa ato ang social media, mga igala. Paminahon ito, mga igala, DCPO spokesperson, Captain Hazel Caballero, Tuazon. Naman nag-share og mga info niya dili day sa Davao day na itabo. Nagabot patayon pagyapon kinabuhat na cyber patrolling para masakpan kung kinsan or ma-monitor nato kinsan ni mga tawanan ni nga magpataka lang og post niya dito pagit sa mga groups nga daghan kayo og members. Yes sir, no, ang ato ang Davao City Police Office naamantay kanunay nga coordination sa ato ang RACO sir, no, Regional Anti-Cybercrime Unit. Kay just in case na yung mga false information nga makita nato sa social media, natin pagabuhaton na sir nga file nato og kaso. And then atong i-inform ang public sir nga naanay na file at ang RACO, and then under sa concern coordination sa atong Police Regional Office 11, and then with the Davao City Police Office kung asa nato nakita ang mga false information nga makita sa social media. And sa kato imong giingon sir no, sa last nga posting nga gi-share pod sa isa sa GC diri sa ato ang Davao City, isa ka tindahan nga nagtuota nga diri sa Davao City na hitabo, and then gi-share nga to alagi hayo sir nga before nato i-share, before nato i-post, magpangutan na lang sa sir sa authorities kung tinuod ba ni nga nahitabo diri sa atong area before nato i-post or i-share sir para dili ta makahatag og kanang kabalaka sa publiko sir when it comes to peace and order sir. If ever na pamatud-an ma'am na mali gito nga information kung unsa ganitong kaso na i-file and then unsa mga penalties na ato bangon.
Yes, sir. Kung ano, sir, no, ang paghatag of false information, maka-file ta sa kaso, ano, sir, no, sa violation sa atong Cybercrime Act of 2012. So, namin siya penalty, sir, nga 6 years and 6 years to 12 years. And then, na penalty nga 200,000 to 500,000, sir, I think, if I'm not mistaken, sir. So, dako rin siya penalty, mo nang i-remind nato, sir, ng atong mga kainsuon ng Davaoenos, dili ta magpataka o kanang share o kanang dili pa validated na information sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook accounts. Okay. So, mga mga higala, no? Ang pahayag ni Captain Hazel Caballero Tuazon, mga higala, pamaba sa Davao City Police Office. No? So, anyways, mga katambayan, no? Ay na mo, sige, kuhan na, ay, hindi ka bala, tapos kilalis pa mo, yung pong awayon ng kuhan, no? May kamuro din nagpakatagaan na, mga kuhan yun, mga ugobs yun, no? Sanay mo. No, nawala na niyo sa bagay, nawala na ba niyo reading comprehension tungod ana? Imbis nga mas advanced nata dapat og kaning pangutok may guides because we are now in the modern, super modern technology may gala, no? Na natay social media, accessible na nato na sa to mga cellphone. Ang ato ang kuan mga gala, no, na din na kailangan madto og kanang library pa og madto pa og kanang mga internet cafe para mag-search. No? Nanan makaload na tag data. Pwede na sa balay nata mag-search. Wagi nakaunaw na ana. Ha? Wagi nakaunaw na sa inyo, ha? No? Usa lang utok ninyo, di ba na ma-display, di ba makita, no? Ay yung utok ko na, no, mag-manifest na kung unsa na yung nasa yung utok, kung kanay sinyo yung action. No? Wagi nakaunaw na ana. Na? Bisan siguro paliton, bisan pa siguro panghatag na yung mga utok, wagi mo palit ana ba? No? Ya uli, nila palit ano suko kay kamando. Wala ay ko na trigger, no? Kakuan lang ba no kay makapikon lang baga awayon ninyo ng mga awayon ninyo ang kunya kamura may nag-share ana. Di ba? I-remove ninyo ni abot man kadugay na nga post. No? And then na may date na nakabutang sa taas, no? Ambot nila ngano kaya na sila. Anyways mga katambayan, wala tayong oras, no? Sa ngalan si Bookper sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga gala ko yung nakauban, Armando Fenequito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sa Ludaw Sab, dagang salamat o mayong adlaw kanatutanan.